Good morning mga boss! Sigurado akong marami sa inyo ang nasa inyong mga probinsya ngayon o kaya nag-aayos na ng gamit o tinatapos na ang ilang pang natitirang trabaho para makapag-impake na. Bago muna kayo magbakasyon o magmuni-muni para sa Holy Week, may ipapabaon lang kaming kaunting kaalaman tungkol sa K-12. Katulad na lamang ng Kindergarten Summer Program na nabanggit namin noong Lunes. Ang KSP ay 8 linggong programa ng pag-aaral para ihanda ang bata sa pagpasok sa grade 1. Ibig sabihin, nasimulan na rin siyang turuang magsulat at magbasa. Pati na sa ibang subjects, tulad ng math at science, ay may kaunti na rin siyang kaalaman. Madali na tuloy niyang matutunan ang mga bagong lessons na ituturo kaysa kasabay niyang aaralin ito sa pagbabasa at pagsusulat pagdating ng grade 1. At dahil ready na si Bunso, dadako naman tayo sa elementarya. Para sa mga medyo naguguluhan, walang taong maidadagdag sa elementarya. 6 years pa rin ang gugugulin ng mga bata bago makapasok ng high school. Pero hindi naman ibig sabihin nito na walang magbabago. Sa mga papasok ng grade 1 at grade 2 sa darating na pasukan, gagamitin ang mother tongue o yung wikang sinasalita nila sa bahay sa pagtuturo. Kabilang dito ang mga sumusunod na wika: Bahasa Sug, Bicol, Cebuano, Chabacano, Hiligaynon, Iloco, Kapampangan, Magindanawan, Meranao, Pangasinense, Tagalog at Waray. Hanggang grade 3 ay ito ang pangunahing wikang panturo para sa lahat ng subjects, maliban syempre sa English at Filipino. Kaya naman tiyak na mas maiintindihan na ng mga bata ang mga basic lessons para makapag-aral ng advanced na lessons na ibang wika na ang gamit. Syempre, mas madali rin kasi nilang matutunan ito dahil pamilyar at komportable sila sa unang wikang ipantuturo. Maihiligan nilang magtanong at dagdag recitation din sa kanilang mga klase. Pampataas din yun ng grade. Sa huli, hindi lang basta bilingual ang inyong mga anak, kapatid at kaibigan. Multilingual na sila. At hindi lang doon nagtatapos ang pagbabagong dala ng K-12. In-enhance din ang curriculum para sa bawat level sa elementarya. Mas magkakaroon ng lessons na i-relate sa local culture at history nila. Ito pa rin ay para mas madaling maunawaan ng mga bata ang mga leksyon. May kaunting idea na kasi sila sa kung anong sinasabi ni teacher. Mas ma-appreciate pa nila ang pansarili nilang kultura. Love your own, ika nga. Pagkatapos, pag-aaralan din ang mga importanteng issues tulad ng climate change at disaster risk reduction. Kaya naman ang mga bata sa hinaharap, hindi lang book smart. Mulat din sila sa mga nangyayari sa kanilang paligid. At ang batang may sariling opinyon, tiyak mas maraming maitutulong sa bayan. O di ba? Lahat ng bata mas may kay na para maging presidente ng bansa. Pero bago sila magplano na sumunod sa yapak ni Pinoy, dapat makatapos muna sila ng high school na siyang pag-uusapan natin sa susunod na linggo. Yan po ay ating abangan para sa Good Morning Boss. Ako si JC Tehan.